Totoo nga ba na ang mga presidenteng nananatili ng matagal sa Malacanang ay minamalas? Mga kaibigan, alam nyo ba na may isang lumang kwento sa ating bansa na tinatawag na The Malacanang Hex o Curse of Malacanang? Kung hindi nyo na ito naabutan ay sigurado akong alam ito ng mga lolo't lola ninyo kung saan ayon sa kwento, yung mga presidente raw na namamalagi ng matagal sa pwesto at naninirahan ng matagal sa Malacanang ay nagkakaroon ng iba't ibang kamalasan sa buhay. Ayon sa ilang historiador, nagsimula raw ang kamalasang ito noong American colonial period noong early 1900s dahil may mga espiritu raw at mga kaluluwa ng mga namatay at pinaslang dun sa gusali noong panahon ng mga Espanyol ang namamalagi at nagpaparamdam dun sa Malacanang, bit-bit ang kanilang galit, poot at negatibong enerhiya na siyang nagdudulot ng kamalasan. Sumikat lalo ang kwentong ito noong 1986 matapos mapatalsik sa pwesto ang dating Pangulong si Ferdinand Marcos Sr. na may pinakamatagal ring pag-upo sa pwesto sa loob ng mahigit 20 taon hanggang sa natanggal nga ito gawa ng nangyaring EDSA Revolution. Isang halimbawa pa ay si former President Manuel L. Quezon na pinakauna ring presidente na ginamit ang Malacanang bilang ang official residence nito at pagkatapos ng kanyang 9 na taon sa panunungkulan, siya ay namatay naman dahil sa sakit na tuberculosis. Sunod ay si former President Gloria Macapagal Arroyo na umupo sa pwesto sa loob rin ng 9 na taon at pagkatapos siya ay na-detain at sumailalim sa hospital arrest sa loob naman ng 5 taon. Sunod ay si former President Joseph Estrada na nakaplanong manatili sa Malacanang sa loob ng 6 na taon pero dahil sa iba't ibang isyong kinaharap nito, siya ay naalis sa pwesto sa loob lamang ng 3 taon. At panghuli si former President Ramon Magsaysay na itinuturing bilang isa sa pinakamagaling na presidente ay bigla na lang namatay sa ika-4 na taon nito sa pwesto sa kadahilanang bumagsak ang sinasakyan nitong eroplano. Inuulit ko mga kaibigan, ang kwentong ito ay galing sa iba't ibang conspiracy theorist, historiador, media at ilang mga naging empleyado sa Malacanang na atin nang pinagkune-konekta at na lamang maaari ngang totoo ang bagay na to. Sa kabilang banda ay pwede rin naman natin sabihing nagkataon lamang yung mga pangyayari at wala talagang halong hiwaga at hindi talaga totoo na may dalang kamalasan ang Malacanang sa mga presidenteng nagtatagal sa pwesto. Ano sa tingin mo, kaibigan?